Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, kailangan na po na yung mag-subscribe, i-hit ang notification bell icon, i-like at i-share na rin po ang post or ang video na to upang lagi kayong updated sa ating mga audio-video na ilalabas. Araw-araw po yan sa ating YouTube channel at pwede rin po kayong mag-subscribe or pwede rin po ninyo kaming i-follow sa aming CBCM Reunited Facebook account sa CBCM Reunited. Kanatin po lamang yan sa Facebook at ang ating group kung gusto pong kung gusto po rin yung maging kabahagi ng CBCM o Christian Devotional Conference Ministry ay pwede rin po ninyong bisitahin o pwede rin po kayong mag-join sa ating official group ang CBCM Reunited Happy Family. At yun, so magandang gabi, lalo na po ang mga nandito sa Franklin. Isa na naman pong napakagandang gabi po ang ating bati sa inyong lahat ngayon dito. Ayan, so bago po tayo magsimula, atin na pong tatawagin ng isang opening song po natin sa gabing ito. So may I call on the attention of Miss Karen Joy Panges to give her opening song. Maraming salamat, Ms. Karen Joy, sa napakagandang awitin na iyong ibinahagi ngayong gabing ito. At ngayon naman po ay atin na pong bubuksan ng ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin na ihahatid po sa atin, Miss Janeline. Okay po, tayo po yung manalangin. Tuloy lang po ba yung signal ko dyan? Okay. Let's put our presence to the presence of the prayer, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos ng aming tagapaggamot. Ikaw ang Diyos ng lahat ng aming, ikaw ang Diyos naggawa ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nag-iisa lamang Panginoon na dapat andahin namin, purihin namin at pasasalamatan namin sa lahat ng panahon.
Maraming salamat po, Panginoon, at kami man may nagtitipon-tipon sa gabing ito upang pag-usapan ay pag-aralan ang inyong banal na salita. Bago po kami magpatuloy, Panginoon, hayaan niyo po kami muna na makapaghingi sa iyo ng kapatawaran sa isip, sa pananalita at sa kilos, sa gawa. At, Panginoon, nandito na naman kami hinihingi yung kapatawaran, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, kami po ay makasalanang tao, pero patuloy niyo po pa rin kaming patuloy niyo pa rin kaming pinapatawad sa aming mga kasalanan na gawa. Panginoon, heto na naman kami, humihingi kami sa iyong patnubay. Wala po kami nagagawa kung wala ka po, Panginoon, sa aming mga buhay. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords, Panginoon, na dapat lang namin sambahin, dapat namin pasalamatan sa lahat ng oras. Kasi ikaw po ay hindi nagpabaya sa amin sa lahat ng oras po, Panginoon. Patnubayan mo po sana, Lord, ang aming magiging speaker ngayon po. Ikaw po ang nagbibigay sa kanya ng wisdom, knowledge po, Panginoon, upang may bahagi niya sa amin ang iyong banal na salita at ito'y maunawaan namin at aming maisabuhay, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa agabing ito, Panginoon, simula hanggang sa katapusan ng gawain ito. Huwag niyo pong hanahayan, Panginoon, na ang kaaway ay sumira sa gawain ito, ang Panginoon. Ikaw lang po ang dapat namin sambahin. Sabi mo pa nga, di ba, sa iyong salita, Revelations 4:11, sabi mo po dito, Panginoon, ikaw lang ang karapat-dapat na sambahin kasi ikaw lang ang nagbibigay sa amin ng buhay. So, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka po talaga, Panginoon. So ngayon, Panginoon, bukas lang ang aming puso at isipan, mga tainga, upang makinig sa inyong banal na salita. Panginoon, ito ang aking tinataas sa inyo, Panginoon. Salamat sa buhay na nandito ngayon. Salamat at hindi aksidente nandito kami sa linya ngayon upang makinig sa inyong banal na salita, Panginoon. Guide us po, Lord, Panginoon. Ito po ang aming dalangin po, Panginoon, sa inyong matamis sa pangalan ng Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, i-hit the notification bell icon, share and like our YouTube channel for more updates. At kung aksidente lang na nasindot mo ang video or mantamang napadaan ka lang sa video na to or audio video na to, hindi ka nagkamali, kapatid, sa yung dinouble tap na audio video dahil para sa iyo at para sa atin itong video na to. I-hit na po ang notification bell icon, i-subscribe, share, and like na rin po para mas dadami po tayo. And sa ating Facebook account, hanapin lamang po ang ating Facebook page, ang CBCM Reunited, and ang ating group, ang Facebook ng ating group ay ang CBCM Reunited Happy Family. At ngayon, tinatawagan ko na po ang isa pong magbabahagi po ng salita sa atin. Wala pong iba kundi si Pastor Jerry Subria for our Bible study. Good evening sa atin po lahat. Welcome back po sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita sa gabing ito. Unang-una sa lahat, tayo po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. So, I hope hindi po maingay yung background ko, no? Sa labas po kasi ako at marami po mga dumadaan na mga sasakyan. Okay lang din po yung dating ko dyan sa inyo. Ayan. Sige po, before tayo po ay magsimula, nalangin po muna tayo sa Panginoon. Hingin po natin yung kanyang guidance sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Kami, Lord, ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, sa patuloy na pagbibigay po ng pagkakataon na kagaya po nito upang kami po ay hindi lamang malaman po namin ang salita po ninyo, kundi may sa pamuhay po namin, Lord, ang mga salita po na nais niyo pong makita po namin sa bawat pagkakataon na
Nagkakaroon po kami ng gawain ng gaya po nito. Samahan nga po ninyo kami sa kabuuan po ng amin pong gawain ngayon at nawa ang pangalan mo ang maitaas sa amin pong palagitnaan. Purihin ka nga po, sambahin ka. So pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro po tayo ay may mga life verse, no? Na pinangahawakan po sa buhay. Ikaw, Kuya Rinaldo, ano yung life verse na pinangahawakan mo? Hello? Music mode. Back. Other. Opening song. Photo.mp. Menu. Messaging. 1 of 13. Sige Exit. po. TM. Gemini Mega 017. Brother Joseph, Gemini Mega ikaw. 017. Okay. Ang sabi doon ay okay. So, salamat, Joseph. Options. Anyone Active po? call. Mute. 3 of 9. Select. TM. May Gemini mga Mega life 017. verse po ba kayo na pinangahawakan ninyo sa inyong pong buhay? Hello po. Yes. Joshua po. Yes, yes. Ano po, John 14 verse 16. Okay. Ayan, John 14 verse 6 din. Meron pa po ba? Yes po, Sister Jonelyn po. Yes, Jonelyn. Jeremiah 33:3 po. Jeremiah 33:3. Anong sinasabi sa Jeremiah 33:3? Tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo at ako'y magkakakita sa mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen, no? So, kagaya po ninyo, ay noong time po na kabubulag ko pa lang, during din ng Bible study, at noong mga panahon po na ito ay hindi ko pa talagang lubusan na natanggap yung pagkabulag ko. And salamat sa Panginoon dahil isa sa mga verse, no, na nagbigay muli ng gaan, no, sa aking puso, pag-asa na sa kabila ng kalagayan or kapansanan ay mayroong Diyos na nagmamalasakit at hindi ka pababayaan. At ito po yung verse na matatagpuan in 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po niya roon, casting all your anxieties on Him for He cares for you. So ito yung nakapagbigay din ng pag-asa, no, na feeling mo na mga panahon na yon na hindi mo tanggap yung sitwasyon ay parang nag-iisa ka. Wala kang karamay. But ito ay isang pangako ng Panginoon at nais niyang ipakita na nandyan siya at nagmamalasakit siya sa iyo. Ganito rin yung pangako ng Diyos sa aklat po ng John chapter 10. Nang sabi nga doon in verse 11, I am the good shepherd. Diba? The good shepherd lays down his life for the sheep. So handa siyang ibigay, mamatay para sa kanyang mga tupa. No, handa siya na ipagtanggol ang kanyang mga tupa. So tayo pong nakiisa, tumanggap, kumilala sa Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior. Tayo po yung tinatawag na mga tupa ng Panginoon. At po ang Diyos ay nagmamalasakit po sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan. Pinoproteksyonan niya tayo. Pinagpapala niya tayo. Lagi niya tayong iniingatan. Ay nais din ng Panginoon na makita sa bawat tupa niya na nagmamalasakitan din. So, dahil sabi nga sa
aklat po ng 1 Corinthians chapter 12, no? Verses 25 to 27. Kung babasahin po ninyo itong mga talatang ito. Nasabi doon, ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng division, hindi pagkakaintindihan, ay dahil wala pong pagmamalasakitan. Kaya nga ini-encourage si Pablo ang mga Christian doon sa Corinth na dapat sila ay magmalasakit sa bawat isa. Kasi iisang katawan. Iba't iba man yung bahagi natin, pero iisa po yung katawan. Ganun din sa atin bilang mga tupa ng Panginoon. Iisa lang din naman yung atin pong pinaglilingkuran. No, tayo po ay kanyang mga bahagi ng katawan na bawat isa sa atin ay mayroong iba't ibang function. No? So, ang dapat makita sa atin, hindi yung nagkakanya-kanya tayo, nagpapamataasan, kundi dapat nandun yung pagmamalasakit po natin sa bawat isa. I hope, no, mga kapatid sa Panginoon, sa grupo po ninyo, nawa wala pong nag-iingitan, wala pong nagmamataasan, no, kundi dapat isa yung atin pong layunin dito, nagtutulungan, nagmamalasakitan sa bawat isa. Kasi isa lamang naman po yung ating pinaglilingkuran. Isang katawan po tayo. So, ang atin pong pag-uusapan sa gabi po na ito, bilang anak o tupa ng ating Panginoon, bilang bahagi po ng kanyang katawan, ano dapat ang makita po sa atin? No? As Christians and part of His body, ito po ang dapat na makita sa atin. Number one, we have to carry each other's burden. So dapat dinadala natin yung burden. Ano ba sa Tagalog ang burden? Pasanin, di ba? Pasanin ng bawat isa. So in other words, kapag mayroong burden tayong nararanasan sa buhay, when we say burden, napakalawak po kasi niyan, marami pong iba't ibang klase ng burden. Burden when it comes to relationship, yan ay sa pag-asawa, magkaibigan, o di kaya sa family, mahal natin sa buhay. Sometimes may mga issues, no, na dumarating, hindi lamang maging dito sa grupo, may mga relationship issues po na sometimes ito po yung naging burden natin. Of course, financial burden, financial problem, no? Lalo na po sa panahon ngayon, walang trabaho, nagkasakit pa. So talagang mabigat, no? Napasanin po yan sa family, financial problem. And of course, illness, yung mga sakit, no? Paramdaman na mayroon po sa atin physically. No? Napakabigat niyan, lalo na sa panahon po natin ngayon. So, minsan yan po ang naging burden po natin. And of course, minsan din, naging burden din po, no? Of course, yung kasalanan, no, sa atin po mga puso, sa atin pong buhay, na napakabigat talaga na pasanin, no? Dalhin kapag may nagawa kang kasalanan sa Panginoon. Diba? Napakabigat. Lalo na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. So, ito po yung mga burdens na madalas nararanasan natin. And of course, bilang mananampalataya ng Panginoon, hindi po tayo excuse po dito. No?
So dahil po tayo ay nasa mundo na imperfect, sa lahat ng bagay ay hindi perfect. So habang nandito ka sa mundong ito, nakatira, nabubuhay, talagang lahat po nakakaranas ng mga bagay na ito, sumapasanin po sa atin pong buhay. Maging sa body of believers, no, sa atin, nakakaranas po tayo ng mga burdens, no? At sabi dito sa unang punto po natin, bilang bahagi po ng katawan ng ating Panginoon, we have to carry each other's burden. Sabi nga sa isang kasabihan, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. No, ramdam, in other words, ramdam mo kapag mayroong sakit sa bahagi ng katawan. Dapat nararamdaman. Ganoon din tayo. Ramdam po ba natin, mga kapatid sa Panginoon, kung mayroon pong mabigat na problema, ang isa man po sa atin, nararamdaman po ba natin kung mayroon pong relationship na hindi po maayos, yung mga pangailangan ng ating pong mga kapatid, nalalaman po ba natin kung mayroong mga sakit, yung mga nakakasama niyo rito? So, sabi po sa Galatians chapter 6, tingnan natin ang Biblia, sabi sa atin verse 2, sabi niya, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, sinasabi po dito ni Pablo na tayo, dapat nagmamalasakitan sa bawat isa. So, hindi lamang dapat natin iniisip yung atin pong mga sarili, kundi dapat iniisip din natin, kumusta kaya si ganito? Kumusta kaya yung kasamahan natin? Diba? Dapat kinukumusta din natin, no? From time to time, kung ano nangyayari ba sa kanila. At hindi lamang dapat tayo magkakasama kapag may mga online devotions lang dito sa online, kundi maging kahit wala, no? Pwede natin silang i-chat, pwede natin silang tawagan, kumustahin man lamang. Diba, naranasan niyo ba yon na may sakit ka, bigat na bigat ka sa isang problema mo, then mayroong tumawag, nag-chat o nag-text sa'yo, sinasabi na, kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Di ba? Ganon. Napakasarap sa feeling na, di ba? So parang yung bigat na naramdaman mo, gumaan bigla dahil sa mayroon parang nakaalala sa akin. No? So, mahalaga po yung pagmamalasakitan po natin sa bilang magkakapatid sa Panginoon. Hindi dapat tayo nagkakanya-kanya, kundi dapat may concern po tayo sa ating mga kapatid. Ang sabi ni Pablo diyan, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, ano ba ang law ni Christ? Bakit kapag ginawa daw po natin ito, na kapag nagmamalasakitan tayo, tinutupad daw natin yung utos ng Panginoon. Of course, ano bang utos ng Panginoon? Love your neighbor as yourself. No? At ang pagmamalasakit po ay tanda po yan ng pag-ibig. Kaya kapag ginagawa po natin na nagmamalasakit tayo sa ating mga kapatid, ipapakita po siya na mahal natin ang ating kapatid. And that is exactly what Jesus Christ did on the cross. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, minalasakitan niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. And ganun din ang nais ng Panginoon sa atin, na pag malasakitan din natin iba, ipakita din natin yung love na yun na naranasan natin because of our Lord Jesus Christ. So, kapag nagawa at nakita po sa atin ito, tinutupad po natin yung kanyang law, yung kanyang utos, and that is to love one another. Ang mahalin po ang bawat isa. Sabi nga sa John chapter 13 verses 34 to 35, no? Kapag nakikilala daw yung disciple ni Jesus Christ kung nagmamahalan tayo sa bawat isa.
So, mga kapatid sa Panginoon, carry each other's burden. So, number 2, isa pang bagay po na dapat makita sa atin is you have to admonish one another with all wisdom. Admonish. Ang salita pong admonish. Ano bang ibig sabihin ng salitang admonish? Any idea? Mayroon po ba sa inyo ang nakarinig na? May idea sa salitang admonish? Admonition? Brother Joseph, narinig mo na ba ang salitang admonish? Okay, so sino po, anyone po na may idea po sa salitang admonish? Sa biblical meaning, no, kapag sinabing admonish, to instruct, to advise, or give advice, o di kaya to warn, no? Bigyan babala. Yan. So, yan po yung responsibility rin po pala natin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Dapat hindi mo lang sa dapat tinuturuan, binibigyan ng advice, kundi dapat kapag may nakita ka na mali sa kanyang ginagawa na hindi ayon doon sa pamumuhay mo bilang mananampalataya, dapat binibigyan po natin sila ng advice. No? So, tingnan natin sinasabi po sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16, sabi niya, "Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart." So, pansinin niyo yung sabi po niya, as you teach, no, and admonish with all wisdom. So, dito kasi sa aklat ng Colossians, sinasabi dyan ni Apostle Paul na dapat yung salita po ng Diyos ay lumalago yan, no? Kami richly. Dapat yan ay yumayaman, no? Sa ating pong mga puso. As you teach, no? Sa inyong pagtuturo. And, of course, ang Word of God, hindi lamang sa to instruct us, to teach us, but also to advise, no? Bigyan po ng advice, magbigay ng advice, o di kaya ay magbigay ng babala. So, bakit ba kailangan natin bigyan ng babala? Or bigyan po ng warn, no? Lalo ng ating pong mga kapatid sa Panginoon. Ibig ba sabihin nun, parang pinapakialaman na natin yung kanilang buhay? Bakit kailangan natin bigyan sila ng warning kapag sila po ay gumagawa na ng hindi maganda? Sa tingin niyo, bakit kaya? Kailangan pa ba natin gawin yun bilang magkakapatid sa Panginoon? Sino po ang pwede pong sumagot? Kailangan pa po ba natin na bigyan babala ang bawat isa? Pagsabihan bawat isa kapag nakikita po natin na hindi na maganda yung kanyang ginagawa. Yes po, kailangan po. Bakit kaya? Bakit? Para po sila ay ma-warm or sila ay mapalalahanan na mali na po yung ginagawa nila. Yan po, no? Minsan kasi, di ba, tayo minsan nakala natin okay lang, no? Pero pala hindi na naayon sa tama yung ginagawa natin. Hindi na nakikita yung ating pong pagiging Kristiyano sa pamagitan ng mga salita natin, sa pamagitan ng mga lumalabas, no, sa bibig natin, sa actions natin. No? So, minsan, kailangan natin ng paalala. No? Kailangan na pagsasabihan tayo para tayo ay matuto. And that is should be the purpose or the goal kung bakit mo pinagsasabihan ng isang tao o ang kapatid mo sa pananampalataya, at hindi yung pagsasabihan mo sa para mapansin ka, no? Para makita na ikaw ay magaling. Options. And active call. One of So, call. kaya ang Three sabi of nine. doon,
admonish Select. TM. General mandate at one 036. another with all wisdom, no, na mayroon dapat doong karunungan. So, by the way, ano ba kasi ibig sabihin ng wisdom? Diba, when you say wisdom, it means knowing what is right or wrong. So, pagkaalam natin kung ano yung tama at mali. So, every time na gagawin po natin, yung pagbibigay po ng advice, pagbibigay po ng babala o warning sa ating po mga kapatid, dapat may karunungan, no? Hindi yung basta-basta, kahit saan lang, kahit na maraming nakikinig, pagsasabihan mo, siyempre mapapahiya din yun, di ba? Kahit na sabihin natin tama yung sinabi mo, pero hindi niya ma-appreciate yun kasi nga napahiya siya. So, dapat nasa tama. Nasa tamang pagkakataon, no? Nasa tama pong lugar, hindi yung basta-basta. So, with all wisdom. At ang wisdom na tinutukoy natin dito is yung wisdom mula sa Panginoon. Kasi may earthly wisdom. Ating earthly wisdom, alam naman natin na ito ay selfish, makasarili. No, pero yung heavenly wisdom kasi, ito ay pure, considering gentle. So, dapat mahinahon. No? Hindi yung kahit ano lang pwede mo sabihin. No? Jadi dapat mahinahon kapag every time na pinagsasabihan natin ang ating pong mga kapatid. In Galatians chapter 6 verse 1, ang sabi ni Pablo din po ulit doon, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. No? But, if paalala si Pablo, watch yourselves, or you also may be tempted. No? So, sinasabi ni Pablo rito, of course, ang isang mananampalataya, no, mga kapatid sa Panginoon, may mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasala. May mga pagkakataon na tayo po ay nagkakamali. At lahat naman po tayo ay nasa proseso po ng pagbabago. So, may mga bagay po na nangyayari, no, na tayo po ay nadadapa. Dapat po sa Panginoon, no, mahalaga ay bumabangon ka. So, tayo po mga mananampalataya, dapat malawak, no, yung pag-unawa po natin. So, dapat hindi tayo basta-basta nag-judge, no, sa ating mga kapatid. Bakit kasi ganito? Bakit ganyan? Kano ka pa naman? Hindi dapat. May mga ganong mga bagay na dapat po natin unawain na lahat tayo nagkakamali. No? Ang mahalaga is kailangan natin ng tulong. Kapag tayo po ay nagkamali, huwag nating nadapa na nga, di ba? Tatadyakan mo pa. So, hindi dapat ganoon. So, encourage natin sila. So, dapat na doon yung, lalo na sabi doon, you who live by the Spirit. Ibig sabihin, ito yung mga tao na mature, no, na talagang lumalakad sa Panginoon. Nandun nakikita sa buhay nila yung maturity, yung paglago talaga. So, kung ganun po yung buhay natin, dapat tayo yung nagsasabi doon sa mga kapatid natin na nire-remind natin sila, no? Binibigyan natin sila ng advice dahil sa mga bagay na ginagawa po nila. Ang sabi doon, you who live by the Spirit should restore that person. So, ang salitang restore, no, ibig pong sabihin when it comes to sin, dapat tayo po na lumalago sa Panginoon, may malawak na pagkaunawa, dapat nire-restore, tinutulungan natin siyang i-restore. Anong ibig sabihin nun? Ma-realize niya yung maling ginawa niya at muli bumalik siya, no, sa Panginoon. Mapagsisihan niya yung kanyang ginawa. And of course, muli siya ay may gagamit-gamit sa bilang katawan ng ating pong Panginoon. No, kagaya po, ako matatandaan ninyo, isang prophet, no, si Nathan. Kung maalala ninyo, no, pinagsabihan niya si David dahil si David po ay nangalan niya. No? So, dahil po doon, na-realize si David yung kanyang pagkakamali at nagsisi siya sa Panginoon. So, ganun dapat, no, yung responsibility po natin. So, paano natin magagawa yun? Of course, sabi diyan, you should restore that person gently. So, dapat gently, yung maging mahinahon, hindi yung
Kapag nagsalita ka, parang wala kang kasalanan, nakakalinis mong tao. Yeah. So, hindi dapat ganun. Kapag ginagawa po natin, dapat nandun yung understanding, nandun yung inuunawa mo siya. But of course, pagsasabihan mo siya with a gentle manner or paggawa mo ng o pagsabi mo ng mga bagay na yun. Ang sabi kasi doon, but watch yourself or you also may be tempted. Yan po yung sinasabi natin na kapag hindi tayo naging maingat din sometimes sa mga pagbibigay natin ng advice, no? Sometimes naging judgmental po tayo. So at doon po tayo maaaring magkasala dahil ginajudge na po natin sila. So pwede po natin silang pagsabihan na hindi po natin sila ginajudge. Nais lamang natin na sila ay muli makabalik sa ministeryo, makabalik sa relasyon niya sa Panginoon, ma-realize, makita na yung pagkakamali na yun, pagsisiyan yun, at muli ay makasama natin ulit, diba? Bilang bahagi po ng katawan ng Panginoon. So, as Christians, as believers, we have to admonish one another na mayroon pong karunungan. Pangatlo, isa pa ito, no? We have to respect each other's values. Dapat nire-respeto po natin ang bawat isa. Yung values, di ba? Pag sinabing value, yung halaga. Sino ba ang mahalaga? Yung mga leaders lang ba? Sino ba ang mahalaga? Yung mga connectors lang ba? Sino ba ang mahalaga? Yung may load? Kasi wala sila, hindi mangyayaring devotion yung Bible study. Wala pong mahalaga. Lahat po tayo ay mahalaga. Kahit ikaw ay walang katungkulan sa grupo, ay mahalaga ka pa rin. Dapat ganyan yung pagtingin po natin sa bawat isa. Wala pong mas mataas, kundi nire-respeto dapat natin yung kasayahan, yung kahalagahan ng bawat isa. Parang katawan. Hindi po pwedeng sabihin ng kamay na siya lamang pinakamahalaga. Ganon din ang bibig. Hindi niya pwedeng sabihin na ako ang pinakamahalaga na bahagi ng katawan. Kasi bawat bahagi ng katawan, mahalaga yan. Kahit yun ay nakatago, maliit, kahit hindi magandang tingnan, mahalaga yan kung bakit nandyan siya. No? Kasi kung wala siya dyan, hindi makukumpleto ang katawan. Yeah, masabi ba natin katawan kapag puro kamay lang? Masabi ba natin katawan kapag puro ilong? No? Kaya nga iba-ibang bahagi, pero katawan ang tawag. So, ganun din sa atin. May mga leader, may mga members. No? So, lahat tayo ay mahalaga. Kasi lahat ng talents na mayroon ka, lahat ng kakayahan na mayroon ka, isa lang, pinanggalingan yan Wala ang Diyos na nagbigay niya sa atin, wala rin tayo. Kaya hindi po dapat natin minamaliit yung bawat isa. Dapat pinapahalagahan po natin. Si Jesus Christ, wala siyang tinitingnan, no? O wala siyang tinititigan. Hindi lahat tayo mahalaga sa Kanya. Ganun din sa atin. Dapat ang pagtingin din po natin sa iba, dapat mahalaga din po. Kaya nga sabi po niya sa aklat po ng Romans, no? Chapter 12, verse 10, sabi niya, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ang sabi niya, be devoted to one another in love. So dapat mayroong pag-ibig. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat out of love. No? Magkoconnect ka dahil mahal mo yung kapatid mo na yan na nais mo na makarinig siya ng Word of God. No? So lahat dapat ng reason kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, dapat bunga ng pag-ibig. No? At wala na ibang reason. No? Ganon kasi ang Panginoon kung bakit inaalay niya yung kanyang buhay dahil sa pag-ibig. So, siya ay nagdidisiplina dahil sa pag-ibig.
Sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya, bunga ng pag-ibig. So, ganun din dapat tayo. Kapag tayo po ay nagpapaalala, nagbibigay ng instruction, dapat mahal mo siya kung bakit mo siya ginagawa. No? So, dapat out of love yung ginagawa natin. So, ano pang sabi doon? Honor. No? Honor one another above yourself. Diba? Parang kung mayroon mang dapat na igalang, yung iba kaysa nga sa sarili mo, sabi nga dito. No? And in Philippians chapter 2 verse 4, nasasabi doon, lagi mo dapat kinoconsider ang iba kaysa sa sarili mo. So, kasi kapag gano'n na yung kaisipan po natin, no, hindi mo may pagmamalaki yung sarili mo eh. Yeah. Ang reason kung bakit mo ginagawa ito dahil sa ibang tao. Yeah. So, kapag ganito po nakikita sa atin, wala pong inggitan, wala pong nagmamataasan, wala pong sabi po natin na pagmamaliit sa iba. Kasi sino-consider mo nga na sila ay mas mataas. Once kasi na nandun yung respect mo sa isang tao, diba gagawin mo yung best? Gagawin mo ang lahat kasi nire-respeto mo siya. Hindi ka gagawa ng hindi maganda kasi nire-respeto mo siya. So, kaya kapag ganun po ang nakikita po sa katawan, nire-respeto natin yung halaga ng isang bagay, papahalagahan mo siya. Lagi mo siyang i-consider. Ay, ika lang, ganito, kailangan natin siya. Kasi nire-respeto mo yung kakayahan niya. Hindi yung, kahit wala siya, okay lang. Hindi naman sa kawalan. Eh. Hindi dapat ganun. Diba? So may mahalaga po or may halaga po ang bawat isa sa atin. So anumang kalagayan mo, anumang saan ka man ngayon bilang bahagi po ng grupo na ito, lagi natin isipin na mahalaga ang iba kaysa sa atin. Lagi mo i-consider na mas mahalaga siya kaysa sa iyo. So consider others. Diba? Sabi niyo, honor one another above yourself. And lastly, bilang bahagi din po ng katawan ni Kristo, we have to encourage one another to be more faithful to the Lord. We have to encourage one another to be more faithful to the Lord. Isa pong responsibility natin, mga kapatid, sa Panginoon, is to encourage one another. No, magpalakasan tayo. Yan yung natin eh. Nakaya mo yan, Joseph. No? Tuloy-tuloy ka lang, magpatuloy ka lang. So, dapat continuous. No? Continuous yung pagpapalakasan po natin sa bawat isa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, therefore, encourage one another and build one another up just as what you are doing. So si Pablo, alam niya na ginagawa na ito ng mga Thessalonica, mga Kristiyano dito sa Thessalonica, kasi sabi niya, just as what you are doing. So ginagawa na nila ito, yung pag-i-encourage, pagmamalakasan, pero sabi niya pa rin, encourage one another. So, ang nice ay ipakita ni Pablo rito, dapat tuloy-tuloy. Hindi lang sa simula mo na-encourage. At kapag medyo hindi na kayo in good term, eh, bahala na siya. Di ba, ganon? Matin na siya, hindi. Bahala na siya. Hindi dapat yan. Dapat yung pagmamalasakit po natin sa bawat isa is tuloy-tuloy. So, Hebrews chapter 10, verse 25, not giving up. Yan, di ba? Not giving up. Meeting one another. Some are in the doing, in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. So habang palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon, dapat andun po yung pagpapalakasan natin sa bawat isa. Kasi nais ng Panginoon na madatnam po tayo na tayo sama-sama naglilingkod, nagpapatuloy sa atin pong Panginoon. So mga kapatid, we have to encourage one another to be more faithful. Huwag lamang natin isipin yung paglago natin. No? Basta ako, papatuloy ako, lumalago ako sa Panginoon, bahala na siya. No? Hindi dapat ganon. So, dapat iniisip din natin yung kapakanan ng isa, kaya ngayon ay lumalago, kaya ngayon ay nagpapatuloy. No?
So kung hindi natin nakikita na umaatid na rito, text natin. Kamusta ka na? Parang hindi ka na, encourage natin, no? Na magpatuloy sa Panginoon. Kasi yan naman yung responsibility natin, bilang magkakapatid sa Panginoon. So, ang Diyos po natin, ang Panginoon, ay nagmamalasakit sa atin. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak, ipagtanggol, bigyan ng proteksyon, no? Palakasin. Tayo bilang mga mananampalataya sa upa ng Panginoon, dapat ganun din tayo sa bawat isa. We have to carry each other's burden. We have to admonish one another with all wisdom. We have to respect each other's value. And we have to encourage one another to be more faithful to the Lord. Noong nakaraan, pinag-aralan po natin yung salitang race, kung paano po dapat tayo ay hindi lamang kapusin, kundi magpatuloy sa ating pong paglilingkod. Kailangan po natin ng rest, advisor, commitment, at saka endurance. Ngayon naman, binaliktad lang po natin. We have to care for one another. Carry, admonish, respect, and encourage. Mga kapatid, maraming salamat sa gabing ito. Nawa tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa bawat araw. God bless po. Magandang gabi. Unmute. General mandate at 054. So yan na yun. Maraming salamat, Pastor. Nangyari kay sa ating presider. Yan. Ganun pa man yan. So purihin po natin ang Panginoon sa salita ng Diyos natin na pakinggan. Minsan talagang may mga nalilimutan tayo na dapat nating alalahanin ating pananampalataya sa ating pagka buhay isang nananampalataya kay Kristo. Minsan talagang masakit yung nakakorek, masakit yung nakakomentan. But we need to accept all this comment, all this correction sa ating buhay kung minsan para tayo mas lalo lumago sa ating mga buhay. Praise God. So maraming salamat, Pastor, on that wonderful message. At sana kung nais mo pang mas lalo kang matuto sa salita ng Diyos at bago ka lang o yun nga sabi ni Brother Ray kanina, aksidente ka lang na naipindot mo ang video na ito, please subscribe and press the notification bell para po ikaw ay ma-update sa mga ating mga audio video na patungkol po sa Panginoon. Karon din, siyempre, kung ikaw ay may gusto mong sabihin patungkol po sa ating napainggan na salita ng Diyos, please put your comment on the comment box at babasahin po natin yan. Karon din, please share this video and let your family, your friends to subscribe para po pati sila ay makapakinig din ng salita ng Diyos, maliwanagan kung ano talaga yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung ikaw ay nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sana ay naliwanagan ang iyong kaisipan at kung ikaw yung ayaw matuto
sana ay natuto ka sa ngayong gabi sa salita ng Diyos at naalala mo na dapat ka lang na mas lalong manampalataya at magtiwala sa Kanya. Hallelujah! So, salamat and yan, yung mga kasama natin dito sa Trunkline. Yan, so sana ay ikaw ay na lift up sa salita ng Diyos. So, kung may mga question kayo, any question kay Pastor at pero I think medyo mabina. Kung yung mga YouTube channel natin, please put your questions kung may mga katanungan kayo para i-respond natin kay Pastor at sa mga next na Bible study natin, yun ay pwede niyang sagutin. Yan. Nandito sa Trunkline, meron bang question? Ba may mga naguguluhan kayo eh. Okay, kung wala. So, tayo na po ay magtatapos sa ating gawain ngayong gabi sa pamamagitan po ng closing song. Pusin na po natin ang ating gawain sa pamamagitan po ng closing song na ibabahagi po sa atin ni... hello po. Okay. Pwede pong mauna na po ako. Sige po, basta. Closing prayer. Pray po tayo. Sige po, basta. Okay, so let's pray po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat din sa gabing ito. Salamat po sa grupong ito sa opportunity na maibahagi, Lord, ang buhay at makapangyarihan sa itapon ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na kailangan po namin pagmalasakitan po ang bawat isa. Kasi ganito po ninyo kami pinakitaan, Panginoon. Salamat po na marami at nawa po patuloy na pagpalain niyo pa po kami at patuloy na lumago ang mga salita po ng aming narinig sa aming mga puso, Panginoon. Purihin ka nga po, sandayin ka sa mga oras po na ito. Patuloy din na pagpalain mo ang lahat ng nakita sa amin, sa aming pong Bible study, at maging sa grupong ito, nawa ay makita po yung pagkakaisa, pagmamalasakitan sa bawat isa, Panginoon. At nawa ang pangalan lamang po ninyo ang may glorify sa lahat po ng mga ministries na kanila pong ginagawa, Panginoon. Salamat po ng marami sa ito lahat ng kapurihan. Pagsamba at pasalamat. Ang lahat ay niling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Pastor. Pagpalain po tayo. Yan, maraming salamat, Pastor, on that prayer sa akin. So, responsan po natin, Nauna na po ang closing prayer ni Pastor, but even though let's response this prayer on a closing song, ay babahagi po sa atin ni Sister Mary Rose Imbian. Before
Hindi ako makapasok. Ayan, so maraming salamat. Sister Mary Rose. Ayan, may hindi po nakamute. Pakimute ko na lang. Ayan, so maraming salamat po, no, Sister Mary Rose, on that wonderful song na binahagi mo sa gabing ito. Praise God. So purihin po natin ang Panginoon at yan na po nagtatapos ang ating gawain at sana na-bless po ang lahat at muli maraming salamat sa lahat ng manonood sa ating Facebook Live, sa lahat ng manonood sa ating YouTube channel at sa lahat ng mga nandyan sa Messenger Room. Maraming oras sa siyempre sa lahat ng mga nandito sa trunk line. Maraming salamat sa mga connectors natin. Thank you and God bless us all and to God be the glory.